Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Jade at Admar. Maraming salamat sa pag-imbita dito sa akin. At simulan na natin. Oo. Bakit ganito na lang yung galit ni Lisa Marcos kay Pastor Kibuloy na ginigipit siya sa kabila ng suporta na ginawa ng buting pastor kay Pangulong Bongbong Marcos nung mga nakaraang kampanya? Alam niyo, personal knowledge. Siguro si Pastor dahil parang para magkapatid sila ni Pangulong Duterte. Nung ako po ay tumutulong kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, sa kanilang electoral protest na wala po akong hiningi na kahit 5 pisong duling sa kanila para suportahan sila at hindi naman po ako nanghingi. May pagkakataon ng panahon ni Pangulong Duterte na kinausap ako mismo over the phone ni Lisa Marcos. Nakausapin si Pangulong Duterte, not really si Pangulong Duterte, kundi si Senator Bongo na i-appoint si Bongbong Marcos sa Department of Agriculture. So, ako po bilang supporter nila, hindi ko po ginawa yun kasi wala naman po akong power at hindi ko gagamitin yung aking connection o friendship kay Senator Bongo para humingi ng pabor para kay Bongbong Marcos. Ang role ko po is hanggang support lang sa vlog ko. Pero hindi po ako magiging part ng magpupush sa mga tao para i-appoint kasi wala po ako sa posisyon at that's not me. Okay? So, sa aming pag-uusap na dahil nga hindi napagbigyan at hindi nangyari ang pag-appoint kay kay Marcos, sa mga maraming beses namin pag-uusap, lagi po niya sinasabi na Duterte is so baduy. Okay? Duterte is so baduy. Ang dami po niya sinasabi talagang kung ako po ay nagsasalta ng mga pangit laban sa kanila. Pero out of my frustration sa ginagawa niya sa taong bayan, si Lisa Marcos po ay isang bingadora. Bingador na parang lumaki sa pusali. Dahil ang pag-uugali niyan, kahit po nag-i-English yan, pero ang ugali niyan, masahol pa sa pusali o sa kumunoy na bulok. Yan po yan. So yung galit na pinanggagalingan niya, okay? Dito, hindi lang, ito po ay, si Pastor ay kadamay na dito dahil nga si Pastor ang nagbibigay kay Pangulong Duterte ng platform, ng avenue para magsalita hanggang ngayon. So, ayaw po ni Lisa niyan. Kasi nga, mga kababayan, pansinin nyo, ang mga mainstream media na dating nagda-number 1 anti-Marcos, narinig nyo ba na sinatawag nila si Marcos sa diktador? Hindi na. All of a sudden, nagbago na po sila ng pananaw. Bakit? Kasi yung mga yan, ayon na din sa aking mga informante, nasungal-ngalan na po ni Lisa Marcos ng pera ng bayan para hindi na maging critical kay Bongbong Marcos. At gusto niyang tahimik. Kaya hindi po niya in-expect na ang isang Maharlika na number 1 supporter nila ay tatayo sa harap ng taong bayan at sabihin kung ano ang nalalaman. At si Pastor Kibuloy ay dadamay lang po yan dahil kaibigan siya ni Pangulong Duterte at kayo po ang nagbibigay ng platform kay Pangulong Duterte. So yan ang pagkakaalam ko. Mayong buntag, Ma'am Harlika, si Admar po ito. Ma'am, meron po kayong recent vlog at sinabi niyo rito, ang titulo ng inyong recent vlog po, yung properties ng Kingdom of Jesus Christ ay plano ring kamkamin. Pakipaliwanag din po ito, ma'am. Yes, kahapon po yan. Actually, ito pong mga information na nakakarating sa akin, ito yung mga reliable sources ko na nagsabi din po sa akin noong November 18, nagigipitin si Pastor. At gigipitin ng SMNI, ipapasara. Hindi ba nangyari? Di ba yun ang nangyari po sa inyo? So, ang nakarating sa akin information na posible. Okay, Miss Maharlika, ang sabi sa akin dyan, Miss Maharlika, kailangan mo ito ilabas sa tao, kailangan natin iparating para hindi mangyari. Ang plano nilang agawin ang property ni Pastor Kibuloy. Kasi ang ganda ng location pala. Actually, ginugel ko kahapon, no? May napanood ako mga old videos. Doon ko palang nakita yung Kingdom of Jesus Christ property na, my God, sabi ko parang Europa. Sobrang makikita mo yung maayos na lugar ninyo na pinagdadasalan ninyo, doon mo makikita, magre-reflect sa inyong pinuno o sa inyong leader. Kasi kung yun pala yung mga
properties, mga halaman, mga bulaklak, talagang sobrang alaga. So magre-reflect ito sa leader ninyo. But again, dahil nasabi ko sobrang ganda ng properties mala Europa, ang mga buildings and everything, kaya pala sabi ko, gustong pag-interesan ng mga walang hiyang ito sa gobyerno ang property ni Pastor Quiboloy. At yan po ay galing mismo sa reliable source ko na sila din yung nagbibigay ng information sa akin sa mga inilabas ko na naging totoo at naging news na. Kaya sabi ko kay Pastor kahapon sa aking mga vlog, mag-ingat kayo kasi pwede nilang tamnan. Hindi pwede. Yun po ay galing sa ating informante. Ito yung mga gagawin nila. Pwedeng hagisan, tamnan ng mga dekalibreng barel o kontrabando. Para what? Para syempre idiin si Pastor at paano sirain ang inyong congregation, ang inyong kingdom. So maaantala, maapektuhan ang mga members. So, Lisa Marcos is magaling po yan magtanim ng kaso. Napakagaling yan. So kung ano man ang mga pagtatanim niya na gagawin laban kay Pastor, siya ang nasa likod lahat niyan. Iyon po ang dapat ninyong paghandaan. Kasi lahat gustong kamkami ng mga yan. Kasi kung hindi mga ngamkam niya mga yan, edi sana in 2 years nakita nyo totoong may bagong Pilipinas. Pero again, Pastor, kayo, mag-ingat po kayo. At sabi ko nga, kung pwede maglagay kayo ng mga talagang 24/7 CCTV. Dahil kayang-kayang gawin ni Liza Marcos ang mga sinasabi ko palangga at sinasabi mismo ng ating mga informante. Ngayon po itinalaga bilang Kingdom Administrator ng Kingdom of Jesus Christ sa lahat ng mga properties si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano naman po masasabi niyo rito, Maharlika? Itinalagang Administrator ng lahat ng mga Kingdom properties. si Pangulong Duterte. dating That's good Pangulong news. Duterte. Oh, that's good news. Ay, matakot na si Lisa. Baka bugaan siya ng apoy ni Pangulong Duterte. Matakot na. Pero you know what? Mga kababayan, ito yung maganda din sa social media. Kasi hindi like ako, no? Hindi ako nagpapakontrol kahit sila ay sinuportahan ko. Ito yung maganda kasi meron pa rin tayo kahit sinutdown na kayo ang inyong radio, ang inyong franchise, meron pa ring way. Okay? Meron pa ring way para ipaalam natin sa taong bayan. And good thing na administrator na ang Pangulong Duterte. And knowing the former president, hindi po yan basta-bastang sindakin ni Liza Marcos. At now, alam na ng taong bayan. So baka hindi na nila ituloy yung kanilang planong pagkakamkam. Kasi in-expose na natin eh. That's the reason why, sabi ng informante natin, kailangan mo to ipaalam sa taong bayan para matakot sila o magdalawang isip silang gawin yung paglaland grab o pag-aagaw ng properties ng Kingdom of Jesus Christ. Ma'am, meron na bang silent martial law sa bansa? Matagal na, Admar. Matagal na. I mean, siguro nag-start talaga yan nung pinexpose ko yung tungkol sa smuggling na involvement ng mag-asawang ito at ng kanyang pamilya. So, January of 2023 pa lang hanggang sa ngayon, silent martial law na. Even po ang mga empleyado ng mga nasa gobyerno ay sobrang dinidiktahan. Isa sa mga expose natin na even ang kanilang mga Facebook page ay kailangan open sa kanilang mga computers, particularly sa Presidential Communications Office, na yung mga nagtatrabaho dyan, dapat ang Facebook account ng mga empleyado ay open, na parang bukas kahit sinong pwedeng makialam. And nire-required na mag-comment, mag-like, mag-share sa panggobyernong, yung mga post ng ni Marcos Jr. So, gustong, di ba, noong January ay nag-release sila ng internal memo doon sa kick-off party nila noong January 28. So, kasabay po yan, okay? Kasabay po yan ay inutusan, mga kapulisan, lahat po ng ahensya ng gobyerno na mag-share, mag-comment, mag-like doon sa kanilang rally. Tanungin ko kayo, Admar and Jade, tama ba yon na puwersahin ang mga empleyado, mga kapulisan, o mag-share kayo, mag-like kayo, kahit ayaw mo? Dapat may kalayaan tayo na mag-share and mag-like. So bakit dinidiktahan tayo ng gobyerno? So ang silent martial law, nagsimula pa yan January of 2023.
Ma'am Harlika, ano po kaya yung reason bakit nila ginagawa itong nabanggit nyo po na parang sapilitan na? Ramdam na ba nila na wala na ang suporta ng taong bayan? Oh yes, nawala na po ng confidence ang taong bayan. Kaya gusto nila tayong panahimikin lahat at takutin nila to what? Para magstay sila sa kanilang posisyon. Katulad na lamang ng People's Initiative na yan. But again, bakit ba nananawagan tayo ngayon na mag-resign si Marcos Jr.? Bakit? Kasi ang taong bayan hindi na masaya dahil hindi niya ina-address ang mga malalaking issue. Ulit, katulad sa smuggling, hindi pinapansin. Sabi niya, nung last year, nung siya ay nagsona, bilang na mga araw ninyo mga smugglers, nasaan na po ang mga smuggler? Sa halip, inappoint pa niya bilang, yung lagi kong sinasabi, na si Michael Ma, nakasama ni Lisa, ni Marcos sa state visit nila, lagi-lagi, na pinangalanan na isa sa mga smugglers sa Congress. That was January 29 of 2023, na supposedly, i-hear yang taong yan dahil siya ay nagsasangkot. Kinansel po nila ang hearing. Hanggang ngayon, walang hearing sa smuggling. Pero ano nangyari? Ano ginawa ni Marcos? June of 2023, inappoint pa niya si Michael Ma na inakusahang smuggler sa Kongreso as special envoy to China. So, wala na pong tiwala ang taong bayan sa kanya. Yung pagiging incompetent niya, yung pagiging wala siyang empathy sa taong bayan, lalo na sa mga biktima ng dilubyo. Example, December of 2023, noong nagkaroon ng bombing sa Marawi, noong nagkaroon ng lindol, ng pagbaha, at sa Davao, anong ginagawa ni Marcos Jr.? Pumunta ba siya right there and then after a few hours? Like, humupa ng konti para pumustahin niya ang mga biktima ng mga delubyo? Wala. Sa halip, nandoon siya sa mga events, nandoon sa Coldplay, kung ano-ano pa. I can talk 24/7 non-stop about sa kalokohan ng mga ito. Pero ito yung nararamdaman ng mga taong bayan. Bakit tayo galit? Bakit tayo gusto siyang pag-resignin? Kasi meron na tayong krisis na nararamdaman. Another pinakamalaking issue, itong constitutional crisis na tinatawag natin dyan sa People's Initiative na yan, na hindi nila pinagdedesisyon ang taong bayan para pumirma o magsalita na kailangan ng constitutional reform. Kundi, kailangan bayaran again ang mga kongresista para bayaran din yung mga tao o lokohin ang mga tao para paniwalain na yung kanyang PI na yan o charter change na yan gusto ng bayan. So yan po ang mga malalaking issue na mga ginagawa ng gobyernong ito. And the reason why sinusuppress tayo again para ma-maintain nila ang kanilang power, yung kanilang ini-enjoy. At also, maprotektahan nila yung mga interest, economic interest, mga negosyo ng kanilang mga oligarchs, ng kanilang mga kaibigan. Diba? Kaya ganito na lang po ang pag-censor sa atin. Ganito lang ang mga propaganda laban sa inyo, laban sa akin, laban sa lahat ng mga nagsasalita. So takot sila. Mga kababayan, takot ang gobyernong ito na matanggal sila sa pwesto. And sabi ko nga, if merong leadership skills na tinatawag si Kuting, isa sa katangian ng isang presidente na kapag ang mga tao mo, ang mga nasasakupan ay nagsasalita, mayroong hinaing, dapat i-address mo. Ano ba? Ano ba ang problema? Kausapin mo. Sige, solusyonan natin. Hindi. Anong solusyon nila? Magbayad ng trolls. Atakihin tayong lahat. Gagawa ng mga inventong kwento. Isa na kayo sa number 1 na biktima, si Inday Sara, si Pangulong Duterte, ako. So, imbis po na i-address nila yung problema ng tao, kasi you know what? Kung i-address nila, makipagdialogo itong presidente, itong ating gobyerno na, ano ba hinaingin nyo? Solve natin. Diba? Ayusin natin to. Wala nga dialogo Sa halip na i-resolve ang problema, patuloy tayong ginigipit. Patuloy tayong tinatakot. Diba? Nasaan yung kalayaan ng taong bayan? Nasaan yung ating kalayaang magbigay ng opinyon, kalayaan nating mabuhay ng maayos, kalayaan ng mga mamamayang Pilipino na makabili ng mga tamang ng pagkain nila? You know what I mean? So, ang dami mga issue na hindi po sinasagot. Sa halip, tayo ay gustong gurgurin lahat.
Mhm. Ma'am, sinasabi nyo nga, marami kayong mga informant mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Yung mga nasa ilalim po ng administration ng kasalukuyan, lalo na yung mga opisyal, mga manggagawa dyan, alam ba nila ito lahat? At ano ba, meron bang maninindigan or tinotolerate lang nila dahil nga may chilling effect itong mga pangyayari? Meron bang mga nasiba? Kung meron ba talagang umalis na lang sa pwesto, na nag-resign na lang dahil hindi na matake itong mga pangyayari kung pagbabatayin po ang inyong pong mga pahayag? Yes, actually mga kababayan, ang ating mga informers po ay hindi sila basta-basta. Meron tayong informers, halos lahat ng ahensya. Meron tayo sa PIDEA. Meron tayong mga matataas na rangko ng mga military na nagpapahatid sa atin ng mga impormasyon na sa ngayon, okay? Na nasa ngayon ay, I may say na nag-aantay ng tamang panahon, and particularly po sa PIDEA. Meron po dyan ang daming tinanggal. Binasa ko yan sa vlog ko lahat. Wala, hindi ko lang hawak yung, hindi ko na-expect na itanong mo sa akin yun. But yes, meron po akong listahan yan. Hindi ko listahan. Galing mismo sa PIDEA na pinagtatanggal po ni Virgilio Lazo, okay, ng PIDEA chief. Dahil what? Nang walang dahilan. Okay? Pinag-floating ang kanilang posisyon. Wala. Pinagtatapon sila kung saang bundok hibok-hibok. Dahil sa mga issue na dapat sagutin ng PIDEA, at again, yung mga taong nagsisilbi ng tama sa ahensya, particularly sa PIDEA, imbis po napakinggan ang mga taong ito, mismong nagtatrabaho sa kanila, they are lawyers. Hindi lang sila basta-basta. Wala po silang due process, pinapatahimik, gurgurin, itinatapon sa kung saan-saan. So nararamdaman nila ito. Admar, Jade, hindi ko naman makukuha yung impormasyon na ito kung ang mga tao sa loob ng gobyerno ay masaya at sila ay satisfied sa ginagawa ng Marcos Lee sa administration. So sa tingin nyo ba, isusugal ng mga taong ito na mga abogado, mga general, matataas ang mga pwesto nila. So hindi sila basta-basta magbibigay ng information sa akin kasi I know their names. Pero pinaprotektahan ko sila kasi hindi tayo magbibigay ng impormasyon kapag nilabas natin ang kanilang pangalan. But again, the reason why binibigay po nila sa akin, kasi nakikita nila na siguro na pinakikinggan tayo ng ating mga viewers para po malaman ninyo. Ako, mga kababayan, sabi ko nga, hanggang sa huling patak ng dugo ko, magsasalita po ako dito para sa katotohanan. Total, may bounty na ang ulo ko galing sa PCSO. Binigyan na ako ng patong ni Lisa at ni Mel Robles. So might as well expose lahat ng mga binibigay sa akin ng mga tao sa gobyerno para malaman ninyo. So yes, alam po nila ang nangyayari at sukang-suka po sila. Kaya nga ako nananawagan din sa mga taong sabi ko sa kanila, mag-speak up day na tayo. We want to speak up, lahat tayo. Hindi pwedeng ganito gagawin sa atin. And if you ask me na may chance pa ba ang gobyernong ito, wala na pong chance. Magdadalawang taon na. Kung gusto ni Marcos Jr. na ibangon ng Pilipinas, sa first year pa lang, dapat nakita na po natin yan. Ma'am, ano po yung magiging role ng taong bayan ngayon? Lalo na dito nga sa mga revelasyon nyo po. Dapat ba ito ipagwalang bahala or panahon na para makialam at maiparinig din yung kanilang mga hinaing? Ay dapat makialam po sila. Dapat po sabi ko nga, sama-sama tayong magsalita. Kasi hindi mo pwede ipasawalang bahala to dahil halos na in-expose ko, naging totoo eh. 'Di ba? So hindi naman ako nagsasalita dito na trip ko lang. Okay, magsasalita ako ng kasinungalingan today. Hindi po nangyari halos ng mga in-expose natin. So kailangan makialam ng taong bayan kasi kinabukasan ninyo. Sabi ko nga sa mga viewers ko, no, ako actually hindi ako apektado diretso eh, dahil nasa Amerika ako eh. Pero ang apektado talaga, mga OFW, mga pamilya nila at kayo dyan sa Pilipinas na nakakaranas ng panggigipit, nakakaranas ng pang-aapi ng gobyernong ito. So kailangan ninyong magsalita. Kasi sabi ko nga,
Eto yung power natin. Wala tayong pera. Wala naman tayong armas. Wala naman tayong planong magbang-bang-bang katulad ng mga makakaliwang grupo, di ba? Hindi naman yun yung way natin. Ang way natin na mga peaceful na tao na nangangarap lang na ibangon ng Pilipinas, na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pagkain sa mesa, na peacefully salita tayo katulad ng ginagawa po ng KOJC, kayo dyan at iba pang mga grupo na nag-i-air kayo ng inyong mga saloobin. Kaya kayo lumabas sa bahay kasi gusto nyong marinig dahil nahihirapan na kayo. At sana nga marami pang sumama kasi ito yung power natin, yung boses natin. Wala tayong pera, wala tayong armas na hindi naman natin kailangan para marinig tayo ng taong bayan. Sabi ko, yung kapangyarihan na ine-enjoy ni Liza, ni Marcos Jr. at lahat ng kanyang mga asungot, lahat ng kanyang mga surot, mga daga, katulad sa NAIA, di ba? Nakita nyo, bedbugs, lahat. Lahat po yan magiging powerless kapag tayo ay nagsama-sama. Dahil pag nakita nila na ang mga tao, millions Filipino people na nagpapahayag ng kanilang damdamin, ng kanilang pagkabagot, pagkainis, pagkadismaya sa ginagawa sa atin, mananaig ang boses ng taong bayan, hindi ang kanilang power at ang kanilang armas. Binibining Maharlika, huli na lang na issue. Binunyag kasi ni Vice President Sara Duterte na may isang organisadong demolition job na layong sirain ang kanyang integridad at pagkatao. Ano ba yung masasabi? At iisa pa rin ba yung nasa likod nito? Nako, Liza Marcos yan, wala nang iba. Wala na pong iba kundi si Liza Marcos yan kasi nung nasa Pilipinas po ako, nung matanda ko ng inauguration, inimbitahan ako ng babaeng yan. That was June 30, then July, mga kababayan, galit na galit ni si Liza Marcos talaga kay Sara. Insecure at hindi ko alam kung anong pinanggagalingan niyang galit. Pero again, doon sa sinabi ko kanina, dahil yung hindi nga na-appoint, hindi nga napagbigyan ni Pangulong Duterte si Marcos Jr. na maging Secretary ng Agriculture. And nung time na nandoon ako sa Pilipinas, I don't know sasabihin ni Inday. Pero ito po ay napaka-reliable na taong nakamiting ko nung nasa Pilipinas ako na nagkamali po ng text si Liza Marcos. Marami siya mga sinasabing negative about kay Inday at na-send niya kay Inday. I believe na screenshot niya ni Inday, but I don't think Inday will show that to the people. But yun po ang pagkakaalam ko. Insecure, galit si Liza Marcos sa mga Duterte. So kung ano man ang mga propaganda na ginagawa ngayon kay Inday, same pattern ng ginagawa po sa inyo. Dahil yung mga propaganda na yung mga black ops nila, funded yan ng gobyerno. Actually, meron din po ako hawak na text message na mismo ang Presidential Communications, ang kanilang ang kanilang undersecretary at ang kanilang assistant secretary ay nakikipag-negotiate para sa bayad sa mga trolls. So itong mga umaatake kay Inday, umaatake sa inyo, umaatake sa ating lahat, kay Pangulong Duterte, iisa po ang kumukumpas niyan. Walang iba, kundi ang Presidente at si Liza Marcos. Hindi po yan magpo-prosper yung hindi talaga sila magpo-prosper dahil gising tayo. Hindi po yan gagalaw kung hindi kukumpasan ni Liza. Nagbabayad. Yes, inaakusahan ko sila kasi may hawak akong ebidensya niyan. Inaakusahan ko sila na binabayaran nila ang mga trolls o even ang ibang mga vloggers para atakihin not only Inday Sara but lahat ng kritiko nila. Ma'am, huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan, lalo na mamaya po, ngayong araw, ay muli pong isasagawa, itutuloy-tuloy pa rin itong sinasagawang prayer rally, Laban Kasama ang Bayan prayer rally dyan po sa Liwasang Bonifacio. Unang-una, mag-ingat po kayo dahil demonyo ang kalaban natin. At maraming salamat sa lahat, sa inyo po, sa KOJC members. Ako talaga ay saludo sa inyo. Sabi ko, ito yung pinaka-moment na hinahintay ko na hindi na lang ang Maharlika at ang mga palangga ko ang nagsasalita, kundi kasama na namin kayo. And I hope dumami pa
hindi lang KOJC, lahat ng mga political, religious group at lahat ng mga Pilipino na nakakaramdam ng hirap ng panggigipit, kailangan nyo pong sumama. Hindi po ito usapin ng isang religious group lang. Ito po ay usapin ng pang-aapi, panggigipit, pagmamaltrato at pagpapalubog ng bawat kinabukasan ng inyong mga anak at nating lahat. Kung hindi po kayo kikilos at magbibingi-bingihan at hindi po pansinin itong pinakamalaking issue na pinag-uusapan natin sa ating lipunan, lulubog at lulubog ang inyong kinabukasan at ang ating bayan. So para sa akin, kailangan nyo pong makialam. Kailangan nyo pong damayan itong mga taong ito na may tapang, may lakas ng loob, na labanan o i-call out ang gobyerno kasi hindi tayo pinapakinggan. Kapag hindi na pinapakinggan ang ating boses, pag hindi na ina-address ang mga problema, nasa mga kamay natin, nasa mga boses natin ang power para itigil ito. Muli, sa lahat po na nakikinig, naaabot ng boses ko, sana maging part kayo sa totoong pagbangon ng Pilipinas. Dahil ako, kahit nasa Amerika, wala po akong pinangarap kundi magkaroon ng maayos at bumangon ng Pilipinas kasi nangarap akong tumira at maging maayos tayong lahat dyan sa Pilipinas. So kung hindi kayo makikialam, forever tayong ganito. Nasa mga kamay nyo. Maraming salamat sa iyo, Admara Jade sa SMNI at sa lahat po na nakikinig dito ngayon sa akin. Maging matapang tayo. Isang buhay lang meron tayo. Ipaglaban na natin ang tunay na kalayaan at tunay na pagmamahal sa ating bayang Pilipinas.